ay kailangan sa mga batang manonood. GMA News and Public Affairs. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Ang mga ulat naming binantayan. Ang mga kaso ng mga batang kinikidnap at ginagamit sa panlilimos. Sabi ng mga bata, ate, nakita namin si nakasuot daw na pambabae, namamalimos, may hawak siyang baso. Anong ginawa daw sa'yo? Anong ginawa? Pinapalo. Tsaka? Ano pa? At ang kinahinatnan ng anti-EPAL bill. Yung mga ganyan, yung mga announcement, ano masasabi mo dyan? Pwede naman ako sa pabor, pero hindi ko alam kung para saan yan eh. Hashtag lang sila, and then tinitingnan ko kung talagang EPAL ba, bakit EPAL yon. Ito ang mas malawakang pagbabantay. Sa mga issue ng pamahalaan at lipunan, Reporter's Notebook. Kinikidnap at pagkatapos ay ginagamit sa panlilimos. Ganito ang sinapit ng ilang menor de edad sa kamay ng mga mapanamantala. Paano sinusolusyonan ng pamahalaan ang iligal at mapang-abusong gawaing ito? Noong nakaraang buwan, halos gumuho raw ang mundo ni Belen, hindi niya tunay na pangalan. Ito ay matapos mawalay sa kanya ang 5 taong gulang niyang anak na itatago namin sa pangalang Kevin. Huli raw nakita ang bata kasama ang 2 pa niyang kalaro sa isang lugar sa Maynila. Sabi niya maglalaro lang sila ng kaibigan niya. Maya yung mga anong oras na yun, tanghali, ang mga alauna, naghahanap na yung mga magulang ng 2 bata, kalaro ni Jo. Sabi niya, asan na yung mga bata? Nakabalik sa kanilang mga magulang ang 2 bata, pero hindi na nila kasama ang anak na si Kevin. Kwento raw ng 2 bata, isang lalaki ang sapilitang nagsakay kay Kevin sa jeep at maswerte lang silang nakatakbo. Inireport ni Belen sa pinakamalapit na barangay at pulisya ang kaso ng pagkawala ni Kevin. Nagbigay siya ng larawan at ilang impormasyon pero bigo silang matunton ang bata. Hindi ko naman kagustuhang mawala yung anak ko eh. Kaya kahit gabi, hinahanap ko siya. Tulog na sila lahat, tumatakas ako, hinahanap ko yung anak ko. Sabi ko nga, pag naghahanap ako makita ko lang talaga yung kung sino kasama ng anak ko. Mamatanda man o bata, talagang mangyayari talaga kung anong gusto niyang mangyari. Isang buwan daw na ininda ni Belen ang sakit na idinulot ng pagkawala ni Kevin. Hanggang sa makarating sa kanyang isang balita, may nakakita raw kay Kevin sa kalye, nakadamit pambabae at namamalimos. Sabi ng mga bata, ate, nakita namin si nakasuot daw na pambabae, namamalimos, may hawak siyang baso. Sa tulong daw ng mga tanod, agad na na-rescue si Kevin noong ika-6 ng Hunyo. Malaki raw ang ipinagbago sa pangangatawan ng bata mula nang siya'y mawala. Ang baho-baho daw, ang dungis-dungis. Pagkakita sa akin nga ng bata, sabi ng bata, Mama, yung mga kapagad sa akin, siyempre napaiyak ako sa sobrang tuwa. Ang payat-payat kasi ng bata, nung nakita namin nung time yung bata, ang itim-itim ng mga mata, parang walang tulog. Bukod sa panlilimos, minaltrato rin daw si Kevin ng taong dumukot sa kanya. Anong ginawa daw sa'yo? Anong ginawa? Pinapalo. Tsaka? Ano pa? Tsaka anong ginagawa sa'yo? Inano ko yung mama, pinagmumura ko. Sabi ko, walang hiya ka talaga. Sabi ko ganun. Pinapalo pa yung bata, pinapainom mo ng ihi. Hindi naranasan sa amin yan. Nito lang nakaraang linggo, sinamahan namin sina Belen at Kevin sa isang health center. Ayon sa doktor na tumingin sa bata, bukod sa diarrhea ay naging underweight daw si Kevin dahil marahil ng labis na pagkagutom. Nagtataibing daw siya, sabi ni nanay. Nung bumalik, ngayong araw naman, wala naman tayo nakita na signs of dehydration na. Hindi naman malalim yung mata niya, saka yung labi naman, wet naman yung labi niya.
Sa tulong ng mga otoridad at ng barangay officials, natunton at naaresto ang suspect na itatago namin sa pangalang Eric. Bagamat inamin ni Eric na halos isang buwan niyang kinupkup ang bata, mariin niyang itinanggi ang mga paratang na tinangay niya si Kevin para mamalimos. Hindi po totoo yan. Nahawa po ako kasi sinama ko po. Nakita ko lang po pagkala-gala. Baka po kasi iba po makakawa. Baka po ang gawin. Ang mali ko lang po, di ko po na sa barangay o kaya sa police. Kaya na po baling pagkakamali ko. Dinidin lang po ako ng complainant eh. Lahat yun, di naman po totoo yun. Sa kabila ng mga ganitong insidente, wala pang gumugulong na investigasyon ang Philippine National Police tungkol sa mga batang dinudukot para gawing kasangkapan sa pamamalimos. Wala pang dumarating sa amin na case na ang kinuha yung bata tapos pinagpalimos. Wala pa rin kaming nare-rescue na ganon. Hindi namin alam pa kung para saan, for what purpose yung pagkuha sa bata. Kung pagpapalimos o for prostitution or ibebenta uli, ipapaampon dun sa ito ay kung ano ang purpose nila ay hinala lang natin yon. Giit naman ng Philippines Against Child Trafficking o PAC. Karaniwan daw na pinatatakbo ng sindikato ang ganitong uri ng krimen laban sa mga bata. Ano mang forma ng trafficking, halimbawa, ito ay pinapatakbo ng mga sindikato. So isang malaking industriya siya na pwedeng pagkakitaan nila, malaking kita nila dito. Base rin daw sa mga natanggap nilang impormasyon, kanya-kanyang modus din ang mga grupo para maisakatuparan ang kanilang plano. Meron kaming alam na mga religious group halimbawa na nagre-recruit ng mga bata para pag-aaralin sila, in the end yun pala, pagbebentahin sila ng mga product. Meron pa for illegal activities like kinikidnap ang mga bata or nire-recruit sila, in the end pala, pagnanakawin sila. Noong nakaraang buwan, naglabas na ng statement ang Malacanang na paiimbestigahan sa Department of Interior and Local Government ang ganitong mga kaso. Ang tingin ho namin hindi naman talaga siya parang sindikato. Meron hong mga paisa-isa on their own na ito ho yung ginagawa nila. Ang atin hong ginagawa, una, patuloy ho yung pag-asikaso kung may report hong batang nawawala o sinasabing inabduct. Pinilit ko pa rin pong hanapin yung anak ko dahil buhay po yun eh. Kaya di ko po sigurado kung saan siya tutungo, saan po siya dadalhin. Nito lang nakaraang 5 ng Mayo, panibagong kaso ng umano'y pandurukot sa mga bata ang naganap sa isang probinsya sa Luzon. Ang biktima ang magpinsang itatago namin sa pangalang Jenny, 4 na taong gulang, at Leia, 3 taong gulang. Kwento ng ina ni Jenny na itatago namin sa pangalang Lisa, naglalaro lang daw ang mga bata sa labas ng kanilang bahay noong araw na sila ay mawala. Base sa kwento ng kanilang mga kalaro, isang estrangherong babae ang lumapit sa mga bata. Nabilis po kasi pangyayari na wala po silang parambula agad. Bali, akay-akay po sila ng babae na kumuha sa kanila, suspect. Tapos yun nga, inuuto-uto nga daw po sila. Kinumpirma ng saksing si Glenn, hindi niya tunay na pangalan, na nakita niyang may kasamang babae ang magpinsan. Kita ko po yung dalawang bata nasa plaza, sa playground, naglalaro. Hindi ko naman akalain na yung pala yun, kasi nakabis po eh. Tapos biglang naglabasan na po yung tao sa simbahan. Hindi ko na po nakakuha yung bata dahil sumabay na po siya sa mga tao eh. Hindi raw tumigil sa paghahanap si Lisa at ang iba pa nilang kaanak. Pinilit ko pa rin pong hanapin yung anak ko dahil buhay po yun eh. Kaya di ko po sigurado kung saan siya tutungo, saan po siya dadalhin. Matapos ang 1 linggong pagkawala, nakatanggap sila ng impormasyong may 2 batang natagpuan sa isang bayan sa kanilang probinsya. Baling nakakuha po doon sa anak ko, barangay Tanod po. Tapos isang DSWD, yung kumapukop sa kanya.
Tapos yung isa naman po, isang policewoman po. Niyakap po yung bigla. Hindi rin makapaniwala si Lisa sa kwento ng anak niyang si Jenny. Matapos daw kasi silang dukutin, dinala rin daw ang magpinsan sa kalye para mamalimos. Nagpapalimos sila ng damit, tapos pagkain. May nakakita nga po dito sa Meralco, sa may Pius, na nakita nga daw yung dalawang bata, pinaghihingi ng pagkain. Yung nakakita naman po na awa, binigyan naman po ng pagkain. Sabi nung nakakita na, nakalaki nga daw ng katawan ng babae, ni suspect. Bakit tong bata pinaghahanap buhay niya? Hanggang ngayon ay iniimbestigahan pa rin ng mga pulis ang naganap na insidente ng pandurukot. Paglabag sa Republic Act 9208 o ang Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 ang maaaring kaharapin ng sino mang sangkot sa ganitong iligal na kalakaran. Nakapaloob rito na maituturing na acts of trafficking in persons ang pag-recruit at pagtatransport ng mga menor de edad at kababaihan para sa prostitusyon, pornografiya, sexual exploitation, forced labor, slavery o pangaalipin, o kahit ang mga ipinambabayad utang ng mga individual. Sino mang mapatunayang lumabag dito ay maaaring makulong ng 20 taon at magmulta mula 1 milyon hanggang 2 milyong piso. Kasi yung 9208 ay special law na tinatawag, no? Pwede rin yung kidnapping and child trafficking. Pag itong bata naman ay dinala at inabuso at ginawang pinagtrabaho ng sapilitan or ginawang prostitute, ito ay human trafficking. Pero ayon sa PACT, sapat man daw ang parusang nakasaad sa batas, tila wala rin daw itong saysay kung hindi sapat ang kaalaman ng mga magulang at komunidad tungkol sa umiiral na batas. Dahil daw dito, karaniwang hindi na ire-report ang mga kaso, lalo na sa liblib na mga lugar. Yung pagpapalakas ng impormasyon, ng kaalaman ng mga tao tungkol sa trafficking, kamukha ng trafficking for begging or for forced labor ito, dapat alam natin na hindi dapat ginagawa ito sa mga bata. No? At alamin din ng barangay paano mape-prevent ito. Paano, halimbawa, may mga bata dyan na nagkalat, ano ba yung dapat gawin ng barangay? Kaya nga ini-encourage namin, iniimbita namin yung mga naging biktima na pumunta rito para ma-profile namin. Malaking tulong kasi sa kapulisan yung profiling nung mga pangyayari. Profile ng biktima, profile ng suspect. Malaking tulong sa amin yun. Para kung may sindikato talaga na ganito, ma-identify namin. Habang patuloy ang investigasyon ng PNP at DILG, ganun din ang mga rekomendasyon para sa mga programang dapat gawin ng pamahalaan. Isang habang buhay na aral naman ang iniwan ng mga pangyayari para sa mga magulang ng biktima. Iniingatan naman namin yung mga anak namin, pero ngayon sobrang ingat na talaga sa nangyari sa kanya. Kasi kung yung mawalan ka ng anak. Habang si Lisa, kasalukuyan pang may trauma sa nangyari. Ayoko na lumabas ng bahay. Yung anak ko, sobrang bantay ko na. Kahit sa school, hatid sundo ko siya. Sa takot na baka maulit pa yung nangyari. Wala mang malinaw na datos sa mga otoridad tungkol sa kaso ng pandurukot sa mga bata para gawing kasangkapan sa pamamalimos. Hindi pa rin dapat ipagsawalang bahala ng pamahalaan ang pagtutok sa ganitong mga kaso. Mas malinaw na implementasyon ng batas, malawak na kampanya para sa impormasyon ukol sa human trafficking at mas epektibong pagbabantay mula sa bawat kabahayan ang dapat na pagtuunan din ng pansin para mapanatiling ligtas ang sinuman sa mata ng mga mapanamantala. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Hashtag lang sila and then tinitingnan ko kung talagang epal ba, bakit epal yun. Na kumukundina sa lantarang paglalagay ng mga pangalan at larawan ng ilang mga politiko sa mga proyekto ng gobyerno. Nauna na rin ipinanukala ang anti-EPAL bill pero hanggang ngayon ay nakabinbin pa rin ito sa Kongreso. Makatwiran nga ba ang ginagawa ng ilang politiko? Sa kalsada, bida ang kanilang mga larawan. Sa mga proyektong pinondohan ng pamahalaan, nakakabit din ang kanilang mga pangalan.
Dahil nakabalandra at nakakalat ang kanilang litrato sa mga proyektong pampubliko, tinaguran silang epal o mapapel na opisyal ng gobyerno. Internet ang nakitang paraan ng ilan para ipakita ang pagtutol sa mapapel na politiko. Sa website ng blogwatch.tv, isang page ang ginawa kung saan malayang na ipopost ng sinuman ang makuha nilang litrato ng umano'y epal na politiko. Umabot na sa 20 ang bilang ng mga litratong isinumite sa website. Nag-umpisa yan dahil sa diskusyon namin sa Twitter. Kasi nag-umpisa na yung nagtataka mga followers namin na bakit na, why is there nagkaroon ng discussion na about election, na ganyan. Sabi na, may epal naman ito mga candidates, ganyan. Ang dami ng contributions. So, nag-hashtag lang sila, Epal Watch, and then tinitingnan ko kung talagang epal ba, bakit epal yon. Sa Facebook page na ito, pati donasyong school supply sa isang elementary school, meron ding pangalan ni Mayor. Kasi ang ating sistemang pampolitika, hindi lamang ang sistemang pampolitika, kundi ang sistemang sosyal ay personality-based. Kaya hindi mahalaga sa atin kung anong partido, kung anong administrasyon. Ang mahalaga ay nakikilala natin yung mukha, nakita natin yung pagmumukha niya, lalo na kung mag-personal appearance. Sa paglilibot namin sa Kamaynilaan, kapansin-pansing nagkalat ang signages na may pangalan o litrato ng mga public official. Sakaling ito, nakabalandra malaking litrato at pangalan ng politiko sa isang karatulang nag-aanunsyo ng isang bagong gawang kalsada. Sa ilalim naman ng street sign na ito, may nakadikit ding pangalan ng isang lokal na opisyal, habang nakaukit din ang initials ng isang mayor sa mga waiting shed, poste at Rhode Island. Maging sa mga ipinamimigay na bag at notebook sa isang pampublikong eskwelahan, may nakalagay ding litrato at pangalan ng politiko. So ano ang epekto sa inyo pag nakakakita kayo ng mga ganyan nakapaskil ng mga politiko, pangalan? Nakakainaya sa isang banda kasi nga imbis na i-ganyan nila, dapat pinamigay na lang nila sa mahirap yung pinampapagawa, diba? Yung mga ganyan, yung mga announcement, ano masasabi mo dyan? Wala. Pabor ka ba dyan, pabor ka? O nanghinayang ka rin? Hindi naman ako sa pabor, pero hindi ko alam kung para saan yan eh. Kung para ba sa politika o sa panibagong pagpasok ulit ng eleksyon, hindi natin alam kung para saan yan. Bukod sa agaw atensyon ng ilang pangalan ng mga politiko sa mga proyekto ng gobyerno, maaga din daw silang nakakapangampanya. Bentahe rin daw itong may tuturing sa mga nakaupong opisyal dahil pangunahing bentahe kasi nito ang pagpapapansin sa mga botante. Kung pagbabasihan ng Omnibus Election Code, kandidato lamang may tuturing ang isang tao kung formal na siyang nagain ng Certificate of Candidacy, kaya walang nilalabag na batas ang mga umano'y mapapel na mga politiko. It's an ethical issue. Should they be using, halimbawa, yung pera ng taong bayan para sa mga signage nila na wala namang katuturan, wala namang silbi. Yung Happy Fiesta, namang silbi sa taong bayan yun, di ba? So, at the very least, it's an ethical issue. Ang ganitong matagal ng gawain ang nag-udyok kay Senador Miriam Defensor Santiago upang ihain ang isang panukalang batas, ang Senate Bill 1967 o ang Anti-Signage of Public Works Act, mas kilala sa bansag na Anti-Epal Bill. Dayon kasi ng panukala na ipagbawal at parusahan ang sinumang opisyal ng pamahalaan na maglalagay ng kanilang pangalan at litrato sa mga proyektong pinondohan naman ng taong bayan. Sa explanatory note ni Santiago, sinabi niyang hindi kinakailangan at unethical ang ganitong gawain. Sa Kongreso may tatlong version ng Anti-Epal Bill, ang House Bill 3052 at 2309. Kapwa nagbabawal ipangalan ang anumang pag-aari o proyekto ng gobyerno sa sinumang opisyal ng pamahalaan. At ang House Bill 3943 o Public Works Title, Signboard and Marker Standardization Act na maglilimita naman sa impormasyong inilalagay sa mga public announcements. Iba-iba ang parusa ng mga nabanggit na panukalang batas, pero aabot sa 1 milyong piso ang pinakamalaking multa hanggang 1 taon na pagkakakulong at maaaring pagkakatanggal pa sa serbisyo.
Mapaproyekto ng gobyerno, announcement o di kaya'y simple mga pagbati. Sa ganito natin karaniwang nakikita mga mukha ng mga politiko. Pero kung sakaling maisa sa batas na ang anti-EPAL bill, ay maaring matuldukan na ang ganitong klaseng simpleng pangampanya. Pero mahirap daw ipasa ang ganitong uri ng batas. Katunayan, 2004 pa nang unang inihain ng isang anti-EPAL bill sa Kongreso. Sumasalungat daw kasi ang anti-EPAL bill sa isang tradisyonal na estilo ng politika sa ating bansa. It has something to do with ethics, except na ang ethics, ang hirap tuntunan talaga kung ano ibig sabihin nito, kung anong masama sa'yo, pwedeng sa kanya, hindi. Pero yung tinatawag nating ang kapal mo naman, o kaya wala ka bang delikadesa, Pinoy tayong dalawa na intindihan natin ang ibig sabihin nun. I think we need more public outrage on the misuse of public funds para mapilitan ng both houses of Congress na ipasa ang mga bills na ito. Nauna nang sinabi ng palasyo na tutol ang kasalukuyang administrasyon sa gawain ito ng ilang politiko. Katunayan, ilang buwan pa lang nakakaupo si Presidente Aquino, nag-issue ng Department of Interior and Local Government o DILG ng isang memorandum circular na nagbabawal sa paglalagay ng pangalan o litrato ng mga local government officials sa billboard o signages ng kanilang mga proyekto. Palagay ko naging epektibo kasi yung iba nahiya. Pero meron talagang hindi nahihiya. Kaya ganun pa rin yung kanyang kalakaran. Ang sa amin lang administrative eh. Pag may memo kami, sasakop namin, hindi siya sumunod. Insubordination. Pero yung act of putting a face, a picture, a name on a government project, wala pa hong binayolate na batas. Gayunman, dahil wala namang mabigat na parusang sino mang lumabag sa inilabas na memorandum ng palasyo, tila hindi natinag ang ilang opisyal ng gobyerno. Katunayan, wala pang napaparusahan ng DILG na lumabag sa memorandum na ito. Briefly, they will come out with a law which would really prohibit or at least regulate the use of this premature in all other activities rather than apparently hindi eleksyon pero ultimately yun ang main purpose naman, gagamitin lang pagpapakilala ng maaga. Then there has to be a very good law that will regulate it. Bawat sentimong ginagamit ng mga iniluklok na opisyal ng pamahalaan galing sa buwis ng mamamayan. Bawat proyektong kanilang inilulunsad, responsibilidad nila bilang lingkod bayan. Sa kabila ng ilang kautosang nagbabawal sa pagiging mapapel ng mga politiko, tila ningas-kugo naman ang ilan, pasaway na lumalabag dito. Kaukulang batas ang nararapat upang hindi na magamit pa ang posisyon at pondo ng pamahalaan para sa pansariling interest lamang. Ako si Giga Manicad at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook.